Mga adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong tanahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigog higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikaduhang semana sa ordinaryong panahon, Enero 23, 2025. Ang ebanghelyo na pamalandungan nato karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lanaw sa Galilea ug gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tawo. Kining mga tawhana nagikan sa Galilea sa Judea sa Jerusalem sa mga dapit nga sakop sa Idumea, ingon man sa tabok sa Jordan ug sa kasikbit nga mga dapit sa syudad sa Tero ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Ilabihan kadaghan ang mga tawo ug tungod niini si Jesus nagsugo sa iyang mga tinun-an sa pag-andam ug sakayan alang kaniya aron dili siya maipit sa mga tao. Daghang mga tao ang iyang giayo ug ang tanan na mga balatian nag-ilugay pagduol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakit-an si Jesus sa mga taong giyawaan, nanghapa sila sa iyang atubangan ug naninggit, "Ikaw mao ang anak sa Dios." Apan gipahimangnuan pag-ayo ni Jesus ang mga yawa nga dili sila manugilon kung kinsa siya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. May buntag kanatong tanan, ako ang pagtimbaya o paghatag og special greetings sa ato ang mga kaigsuonan karon nga naminaw sa ato ang mga kasitbit na mga probinsya. Gikan diha sa Zamboanga del Norte, diha sa Dapitan, diha sa Dipolog City, sa probinsya sa Zamboanga del Sur, diha sa Pagadian City, ug diha pod sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, diha sa Iligan, ug sa tanang mga kaigsuonan nato nga naminaw karon, hatag lang mo og comments ug hatag mo sa inyong mga feedbacks diha sa ato ang Facebook account ug diha sa YouTube para ma-recognize ug ma-acknowledge mo nako. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw, pagsuporta ug sa inyong pagdawat sa ato ang pulpito sa kahayaminan DXDD. Nasayod ako ng mga daghan man mo nga naminaw karon nga wala na ko na-acknowledge and na-recognize busa general na ko nga pagpasalamat kaninyong tanan. Salamat kayo. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonan diha, isip inyo ang hospital chaplain sa Mars MC, labi na sa ato ang hospital director or sa atong OIC na si Ma'am Jennifer, sa ato ang HR director, in charge na si Ma'am Melky, si Ma'am Krishna, ug sa ato ang mga avid na mga manimbahay na every Friday natay misa nga ipahigayon diha sa Mars MC Hospital every 9 o'clock in the morning. So ako ang gipanawagan na ato ang mga watcher, ato ang mga pasyente na every Friday na atay misa diha sa Sacred Heart Chapel diha sa second floor sa atong hospital sa Mars MC. Nga kini ato ani siyang gituyo nga every Friday gyud ta magmisa aron paghatag og importansya, paghatag og higayon sa ato ang mga watcher o mga pasyente nga sila mabati nila nga wala sila gipasagdaan sa ato ang simbahan. Human nato og misa, mag-ilis lang tag kadyot dayon bisitahon din nato ang matag station aron sa paglihog, aron sa pagpakumpisal ug aron pod sa pagpakalawat kanila. Ug sa ingon ni ana, uban kanato atong mga lay Carmelites, pangulahan niya tidikdik, nga ato ang mga lay minister nga mao po'y pakalawat. Og organize kayo no kay identify naman nato kung kinsa tong mga mukumpisal, kinsa tong mukalawat, ug kinsa pud to ang mga pagpadihog. Salamat sa ato ang mga collaborators ng mga lay Carmelites na mao'y naghatag og kanang kadali o kanang order sa maong sakramento na atong ipahigayon diha sa Mars MC. Salamat usab sa ato ang mga lay minister sa kuta nga mao'y nahimo nato ang kaabang sa ato ang mga misa
na sila po imutabang kanato sa pagpakalawat sa atong mga pasyente. Ako usab nga gipasalamatan ang atong mga seminarista sa St. Mary's Theologate nga nagpahigayon sa ilahang clinical pastoral education nga in one way or the others, you are also helping us to comfort o tawag mo ganang pastoral visit sa ato ang mga pasyente. Salamat kay mga brothers ng mga Formation Year 1 nga inyuhang tagaan og quality time nga mabati sa ato ang mga pasyente nga sila di ay gitagaan og oras ug panahon ug gisakripisyuhan nga bisitahon ug kumustahon. Dako kay na og consolation isip na naay sakit nga hupayon kita sa pagpangumusta o paghatag og panahon sa ato ang mga seminarista. Ug sa tanang mga guard nga special gid gayo na mohatag og kanang parking lot nato bisan pa sa sa kabisi sa mga ospital. Salamat kay mga guard sa ato ang mga nurses na maoy mo facilitate nato every time nga mangutana ta sa unsa nga floor, sa mga doctors nga maabi-abihon kayo nindot kay smile mo nga atong ma-encounter sa passage diha sa ato ang mga staff nga mo hatag gid silahang mga greetings and smile. Salamat kayo nga maningkamot ta in a simple gesture of greetings and smile, it can change the mood of someone. Na busa ato ni siya ipadayon kay kung ang workplace manggod na ang harmonious na ang kana bitawng nindot nga relasyon sa workplace, nindot usab ang atong serbisyo nga mahatag ngadto sa katawhan. Toxic na magud ang maong environment kay daghan tag mga pasyente nga masakiton. Busa kitang mga nangalagad, kita ang mga nagrender og service og ministry ngadto sa uban, we foster positivity para mahimong nindot og may positibo og kanang productive ang ato ang pagpangalagad o pagserbisyo sa uban labi na sa ato ang mga katawhan diya sa ospital. So gasayod ko nga dili basta-basta, puno sa pagsakripisyo, puno sa pag-antos, pero nasayod usab ako na kini mo'y magdala kanato sa pagkabalaan. Because every time we make sacrifice for others, it makes us sacred. Because the word sacrifice, gikan ni siya sa Latin nga pinulungan nga sacred. So ayo day kabalaka kung ikaw nagsakripisyo kay matag sakripisyo kanimo mao ni makapadala o mao ni makapabalaan kanimo. Busa kini usa ka nindot nga consolation kanato nga nangalagad ta, nagsakripisyo ta dili lang para sa atong kaugalingon kundi para sa uban. Because we believe according to Pope John Paul II, we are a man for others. Naot paunta nga sa ato ang pagpadayon karon sa ato ang ebanghelyo, ato ang gipamanandungan na si Jesus sikat na kayo sa pag-ayo niya sa mga masakiton, paghimo niya og mga milagro o pagpagawa niya sa mga yawa sa mga taong nayawaan. Pakaingon ta nga nindot kung sikat ta. But at the other side of the coin, ang kasikatan po di ay dili po siya inana kanindot kung ikaw nangita ka og kanang genuine freedom, nangita ka og kanang bitawng peaceful nga kinabuhi. Akabantay mo sa kinabuhi sa mga artista, muadto lang sa mall, dumugon dayon, imbis gusto lang tinta nimo nga maglakaw-lakaw diya as an ordinary person, kailangan nila mag-face mask, kailangan nila mag-disguise, kailangan nila magpa-as if that they are nobody. Kaya kung may bawaan magud sila nga ikaw na, then sikat kay ka, then na ay makamatikod nimo nga ikaw na nga sikat, dumugon ka, daghan kay magpa-picture nimo, ma-invade ang imuhang privacy. Mga igsoon ko na ni Kristo, ang kasikatan ni Jesus nagpahinumdum kanato na usahay mao ni ang gipangandoy sa kadaghanan. Mao bitaw na karon nga ang the word fame magod, ang kani magong kasikatan equivalent to matawag nato og money. Kay nga naman kung sikat magod ka sa karong modernong panahon, dato ka. Kaya nga naman, example, ang usa ka sikat nga tao, muhimo siya og video, muhimo siya og kanang mga content niya sa YouTube, i-download niya, dayon
daghan magmumulan daw god. Then kung daghan kag viewers, equivalent siya uh, sa money. Sa tupad di ay daghang mga tao karon nga nangandoy nga masikat para lang nga mao ni maghatag kanila sa ilang pagkadato. Pero usahay manggod dili mao ang pamaagi para masikat lang. Ang uban manggod bubuhat og mga extraordinary nga pamaagi para lang mapansin sa uban. Dili pud na mao. Nga yes, nindot man nga naay makailan nimo. Nindot man nga moadto ka sa usa ka lugar nga ma-acknowledge ka. Pero not to the extent that you will do something extraordinary para lamang mutatak ka sa memory sa uban. Mao bitaw na nga ang uban bisan pa og kanang mga biyan below the belt na kayo ang mga videos nila, mga kailangan na og kanang rated SPG na kayo. Buhaton gud nila para lang makagain sila og kasikatan. Dili po na siya maayo maigsoon. Look at Jesus. Si Jesus, di pa himangnuan niya ang mga demonyo na dili ipanugilon sa uban. Kay para kaniya, ang kasikatan manggod mo'y makahatag kagubot usahay sa iyahang sacred time and sacred place. Kay bisan doon tao ka ng nag-ampo na ka, bisan doon tao ka ng naghilom na ka, pero usahay makitaan ka sa mga tao, gusto buhon jud ka. So, dili day tanano nga sikat na ay kalinaw, na ay nang malipayon. Kay naay uban biha no nga kana bitahong sikat pero usahay dili sila malipayon sa ilahang kaugalingon, silang kinabuhi. Hinaot po unta nga kita pod na mga ordinaryong mga tao, pinumduman nato atong kaugalingon nga kung gusto ta mahimong well-known, mahimo kitang famous or mahimo kitang celebrity, yes, there's nothing wrong with that na gusto ta mahimong famous. Pero we make it sure na dili din ta famous diri sa yuta. Famous pud ta sa mata sa Ginoo. Unsaon man na nga ikaw sikat kay ka diri sa yuta pero ang Dios wala nakailan nimo. Unsaon man na nga ang tibuok kalibutan nakailan nimo pero ang Dios wala nakailan nimo kay wala kay simba-simba, wala kay relasyon sa Ginoo. Daghan ba mga tao ni ana? Famous kay siya sa iyahang field pero wala siya time pakipaghimamat sa iyahang Ginoo tungod sa iyahang pagkasikat. So maigsoon ko na ni Kristo, nindot kay ang pahinumdom na unsaon man nimo you gain the whole world but you forfeit mawala po nimo ang langit. Mawala po nimo ang imong nindot nga relasyon sa imong Dios. Unsaon man nimo ang kalibutan nga maangkon nimo, ma-invade nimo ang tibuok kalibutan. Pero kuman sa imong earthly journey, ang Dios wala nakailan nimo. Mao na ang mga nindot po nga ato ang pamalandungan sa atong ebanghelyo karon. Kang usahay bitaw mga igsoon ni Kristo, kana bitawng kasikatan kung imo ni siyang ipasaka diri sa imong hunahuna, mao po ni makapabagsak nimo. Na daghan ba kay mga sikat ay nga kana bitawng ilahan ng gibutang diri sa ilang hunahuna ilang kasikat, ang ilahang ka-famous, mao po na hinungdan nga nangahagsak. Kaya ano man, kay mulakaw diya sa public, mura na magsikinsa. Dili naman ang kabalo mo lantaw sa kilid o kilid. At taas na makagnilantawan. Sa dihang mulaos, sa dihang nawadaan na o gana po ang mga tao kaniya, mura po hinundan nga nahagsak siya. So, maigsoon ko na ni Kristo, bisan ba di ay og sikat ta, samot na namo ng mga kaparian, nindot na siya nga pinungdom na ganahan mig sa dili, whether we like it or not, bisan pa og kanang asa may muadto na man mga tao gyud nga
nakaila namo na wala may kaila. Hinaot pa unta, kini usa ka dakong pahinumdom kanamo that we should give our extreme tolerance to those people nga mo mamansin, pansinon yun namo pod nga nang kanang bitaw mohatag yun ni sa mo ang pagtimbaya, mohatag yun ni sa mo ang panahon nga mangumusta pod. Dili mo ta ingon na mura bitaw kanang sikinsa na jud kayo nga abi kay pag sikinsa sikata na gyud. Well, simple gesture of smile and kanang pag hi, hello. Dako na kay naog ka ng katabang sa tawo na kailan nimo na imo siyang mipansin ka, reciprocate sa iyang pag-acknowledge nimo. Mo bitaw nga usahay bitaw nga natukas ang misakay ko og ganang bus. Abi na ko og kanang ako imoy gilantaw kay pagsulod na ko sa bus kay nag ang mga pasahero nagana man gyud ang nabitang mindungaw gyud na naglantaw mintas naglakaw ko padulong sa lingkuranan na akong padulngan. Wala ko kabantay nga sa likod din nako naman day TV. Naulawan ko. Abi nako nga ako ang ilang gilantaw nga bantugan mindungaw gyud sila. Dili day ako. Ang TV di ay nakasalipod di ko sa TV. Pero naulawan ko sa koglingon ba? Nagtuo ko nga sikat na jugay ko. Nagtuo ko nga mindungaw gyud sila kay na ay murag pari or si kinsa nga minsaka sa bus. Ang TV di ilang gilantaw nga nasalit na nako. Kana nindot kayo nga pinumdum ka nato mga igsoon ko ni Kristo nga dili na to ingnon atong kaugalingon nga murag si kinsa na gid ta. Bisan pa og panagutagod ganang sikat na kita sa tibuok kalibutan sama ni Manny Pacquiao, pero kabulog gyapon siya magipaghimamat sa mga ordinaryong tao. Kabulog gyapon siya mobalik sa iyang grassroots. Asa siya nagikan. Nana bitaw kana kay mo magud makahatag nato og total sense of contentment and satisfaction. Kaya ang tawo man gud usahay bitaw kung taas na kayang lantaw siyang kaugalingon, usahay o taas na pud ang iyang standard of happiness ug mo hinungdan nga usahay ang iyahang satisfaction dili na pud usahay dali makabot. Mao bitaw na nga mas nindot pa ang sa pobre nga ubos na kayo og satisfaction pero happy ang kinabuhi. Sikat lagi ka pero kataas na mga imong standard of happiness pero dili ka malipayon. No? Bantayanan kayo. Nga malakag ordinaryo lang ta, malaka o kanang dili kay ta sikat pero kay tungod kay bubo ra man kay atong kalipay, mga ginagmay mga kalihukan o pakita mo sa tuang palibot, we are satisfied, we are contented, and we are happy. Pero kung taas ka imong standard of happiness, dili ka dali ma-please, dili ka dali malipay, dili ka mahimong malipayon dayon sa imong kinabuhi o mahinungdan nga dili nindot na ang imong resulta sa imong kinabuhi. Musa, we stay grounded. Ayaw dili kinato pataas-an ang standard of happiness and contentment and satisfaction. Kaya kung taas na bito kayo itong level of satisfaction and contentment, lisod na kayo kabuoton, lisod na kayo i-reach, na dili ta may malipayon sa tong kinabuhi. Hinaot po unta nga sama ni Hesukristo, bisan pa og sikat og famous na kay siya, mas gipili niya po niya nga low profile, low key lang, o dili kayo magpaka-acknowledge o magpa-recognize. So hinaot po unta kini ang dako kayo nga pahinumdum kanato na bisan pa man unsa nato kasikat aning kalibutan na mas daghan natong importansya na kita sikat sa mata sa Dios. Mga igsoon, dinhi lang kukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug panangkamutan nga mapuy-an. Unahan ng tao na naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanong daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, ug timpo sa timbunga, muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot po unta na kining tanan natong nadungog og gipamanandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala kanato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nang gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria nga atong gitawag na Misamisnon. Ang birhen sa kuta ug ang Dios magapanalangin unta kanato
sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa katapusan, ako ang pagtimbaya sa ato ang mga makanunayon nga nagmahal ug nagsuporta kanato, Tita Barira and family, Kahandig and Sabado family, Ate Laila Del Mundo and family, Ate Bless and family, Ma'am Sara and Flores and family. Sa tanang mga higala nato karon nga naminaw, blessed day and God bless atong tanan.